Yan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Pag-usapan po natin ang magiging bintahe or pwedeng maging bintahe ng Meralco Bolts sa pakikipagsagupan nila muli sa Game 7 sa mga bataan ni Coach Tim Cone dyan sa loob ng San Jose, Batangas, at ang matinding sinabi ni Alain Maliksi patungkol kay Coach Tim Cone. Tara, sama-sama po nating pag-usapan yan matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Ito nga po ang posibleng maging bintahe ng Meralco Bolts sa kanilang bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel mamaya dyan po sa loob ng FPJ Arena sa San Jose, Batangas. Sa kasalukuyan nga pong PBA All Filipino Conference, pinuwersa nga po ng Meralco Bolts ang kanilang bakbakan matapos kuryentehin ang Barangay Ginebra San Miguel sa Game 6. Bukod sa tangan nga po ng Meralco ang momentum at posibleng lumipat sa kanila ang panig ng pagkakataon matapos nga ang kanilang panalo sa Game 6 sa loob na ang Smart Araneta Coliseum. Ang Meralco Bolts nga po ay may magandang record sa labas ng Metro Manila or sa isang out-of-town game. Tangan kasi ng Meralco Bolts ang malinis na kartada na 3-0 sa labas po ng Metro Manila. Ang pinakahuling panalo nga po na naitala ng Meralco Bolts ay ilang araw pa lang ang nakakalipas nang talunin din po nila ang Barangay Ginebra San Miguel sa Game 3 ng serye 87-80 sa loob nga po ng Dasmariñas City Arena dyan sa Cavite noong May 22, 2024. Sa nasabing laro, nagsanib puwersa sina Bong Quinto, Alain Maliksi at Chris Newsome sa kanilang pinagsanib na 40 puntos sa unang laro na nangyari po dyan sa lungsod ng Dasmariñas City Arena. At hindi lang yan, naging maganda din ang naging performance nila sa Batangas kung saan binigyan nila ng unang pagkatalo ang sister team ng Barangay Ginebra San Miguel na San Miguel Beermen 95-92. Yan ay naganap po naman noong May 4 ng taong kasalukuyan. Sila lang naman ang tumapo sa hangarin ng San Miguel Beermen na tapusin ang elimination round nang hindi nakakatikim ng pagkatalo. Sa nasabing laro, pinamunuan po ni Meralco Bolts all-around player Cliff Hodge sa kanyang double-double digit performance. Mayroon pong itinalagang 20 points si Cliff Hodge, 13 rebounds. At nung unang bahagi po ng taong ito, tinalo din po ng Meralco Bolts sa ang isa pang sister team ng Barangay Ginebra San Miguel. Ito naman po ay ang Star Hotshot Pambansang Manok sa isa pa pong out-of-town game dyan naman po sa Iloilo. 85-80 sa loob ng University of San Agustin Gym. At sa kanilang bakbakan nga po ay nanalo dyan ang Meralco ni Coach Luigi Tirillo. Sa ibang banda naman, sa panig naman ng Barangay Ginebra San Miguel, hindi pwedeng sabihin nila na hawak nila dito o sasandalan nila ang kanilang fans dahil sa unang laro nga po ng Barangay Ginebra dito sa loob ng FPJ Arena dyan sa San Jose, Batangas ay hindi nga po pumabor para sa kanila ang pagkakataon dahil hindi naging maganda ang resulta ng laban nila dyan dahil binigo sila ng Phoenix Fuel Master kahit halos lahat ng nasa loob ng FPJ Arena ay nasa panig ng Barangay Ginebra San Miguel. Umiskor po ang Phoenix Fuel Master dyan ng 82-77 na panalo. Sa larong iyan ay kumonekta po ang import na si Jonathan William na siya rin pong tinanghal na best import of that conference, mga shooters. At si Tony Bishop naman ang import po ng Barangay Ginebra San Miguel na kumubra naman ng 23 point. At sa huling out-of-town game ng dalawang kupunan na matagal ng rival ay hindi din po pumabor sa Barangay Ginebra ang pagkakataon. Noong pong 2019 PBA Governors Cup, bagamat napanalunan nga po yan ng Barangay Ginebra San Miguel ang nasabing conference, ay hindi din po ibinigay ng Meralco sa Barangay Ginebra ang kanilang laban dyan po sa loob ng Quezon Convention Center. Naganap po yan noong January 10, 2020 sa Game 2 ng kanilang Championship Series
94-72. Medyo tambakang laro din ang nangyari dyan mga shooters, ano? Tanong, magpapatuloy nga ba ang malinis na kartadang ng Meralco Bolts na 3-0 sa out-of-town game or lalasingin sila ng Barangay Ginebra San Miguel or babasagin ng Barangay Ginebra San Miguel ang kanilang malinis na kartada mamaya dyan sa loob ng FPJ Arena sa San Jose, Batangas. Sabay-sabay po nating saksihan ang magiging resulta ng bakbakan yan ng Barangay Ginebra at ng Meralco ngayon pong alas 7:30 ng gabi. At ang mananalo po dyan ay makakaharap lang naman ang mas mabigat na hamon ng San Miguel Beermen. Nakapagpahinga, nakapaghanda ng maayos para madepensahan ang kanilang PBA All Filipino Conference title mga shooters. At sa isa pang kwento, sa pangyayaring sagupaan nga po ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Meralco Bolts, ito nga po ay sa pagitan ng guro at ng estudyante. Ang estudyante po dito ay si Elaine Maliksi at ang guro dito ay si Coach Tim Cone, mga ka-shooters. Ito nga pong si Elaine Maliksi, noong 2014, naglaro si Elaine Maliksi under Coach Tim Cone para tulungan ang San Mig Coffee Mixers para sa isang pambihirang Grand Slam champion at nagawa din nila ito sa pamamagitan ng pagdaan nila sa do or die game mga shooters. Sabi nga po ni Maliksi na ito nga daw pong tungkol sa mga players na gustong manalo ang game. Yan ay sinabi po ni Elaine Maliksi sa panulat po ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. At talagang matatandaan or natatandaan ni Elaine Maliksi ang mga turo sa kanya ng dati niyang coach na si Coach Tim Cone. Matapos nga pong mapatunayan na isa siyang role player at tinulungan si James Yap na makuha ang Grand Slam champion at sinisiguro ni Elaine Maliksi na hindi magiging madali ang laban nila mamaya dyan sa loob ng FPJ Arena sa San Jose, Batangas. Narito po ang sinabi ni Elaine Maliksi kay Coach Tim Cone sa ulat ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. Mahirap talaga kalaban si Coach Tim Cone. Talagang isa siyang henyo pagdating sa pag-uusapan ay ang pagkukoach at ang kanyang pamosong sistema at mga strategies. Imagine ilang championship na ang kanyang napanulunan kaya kailangan namin maghanda. Dapat walang mali sa aming gagawin at magawa namin ang aming game plan. Ito nga po ang huling laban ng semifinal series ng dalawang kupunan. At ang sino man po ang mananalo dito ay mas mabigat pang hamon. Ika ko nga po, mas mabigat na hamon ang kanilang kailangang harapin dahil ang San Miguel Beermen na mayroong solidong lineup lang naman ang nag-aantay sa kanila mga shooters. Gusto nga po ni Elaine Maliksi na may apply niya ang mga turo sa kanya ng dati niyang multi-awarded coach na si Coach Tim Cone mga shooters. Kaya abangan po natin kung ano yung magiging sistema ni Coach Tim Cone mamaya, kung ano yung magiging strategy ni Coach Tim Cone at kung ano yung magiging adjustment din ng Meralco Bolts dito. Dahil sabi ko nga mga shooters, umaatikabong bakbakan ng Game 7 ito. Parehas dalawang kupunan gustong makasagupa at sukatin ang San Miguel Beermen. Kaya abangan po natin mga shooters kung sino ang mananalo sa bakbakang Barangay Ginebra San Miguel at ang Meralco Bolts. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinyon, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.